Thank you, God. It is first day of October. So, malapit na naman mag-end ang year. Nagpapasalamat tayo sa Lord dahil sa kabila ng lahat na nangyayari sa ating bansa, sa pandemic, but still, we are protected by God. Salamat sa Panginoon. So mga kapatid, our text for today is about our blessed hope. So sa buhay ng mga Kristiyano, alam mo, we have the 3 B's. B as in boy. Tatlong B sa buhay ng mga Kristiyano. And what is the 3 B? Ang tatlong B na yan, B, the first B is, palagay nyo ano? Bless. Ha? Bless? Palagay nyo ano? Hula? Bonus. Bonus! Okay. Yes, kaya niya. B is Bible. The second B is blood. And the third B is blessed hope. So kung titignan natin, hindi ko na i-elaborate ang the first B in the life of Christians, which is the Word of God, because the Word of God is living and active. So, alam naman natin na it's because we are here, it's because of the Word of God. Dahil naniniwala tayo at nanampalataya na ang salita ng Diyos ay tunay at totoo. Di po ba? And blood, the second B is blood, which is we are redeemed by the blood of Christ. Without the blood of Christ, without the cleansing of the blood of Christ, we are not righteous in the eyes of God. And the third B, which is our topic for today, is about the blessed hope. So ngayon mga kapatid, ang blessed hope na tinitingnan natin, kung kayo ang tatanungin ko, what is your blessed hope? Maari ang iba sa inyo, sabi ninyo, ang aking talagang inaasahan or ang pag-asa ko sa buhay ay magkaroon ako ng kaligtasan, di ba? Other wants to be saved. The next, sabi nila, ay gusto ko na magkaroon ako ng buhay walang hanggang. That is my blessed hope. Pero iba-iba tayo dyan, di po ba? Ang sabi naman ng iba, oh, my blessed hope is heaven. No? Yung iba naman ng mga desperado, yung mga walang Diyos sa buhay, their blessed hope is death. Pero sa mga Kristiyano, hindi po yung blessed hope ang death, di ba? Pero sa ating mga Kristiyano, maaaring iba sa atin, ang inaasahan natin ay ang kaligtasan, ang eternal life, at ang biyaya or ang blessed hope na sinasabi ng Biblia. Pero alam niyo ba na ang Biblia, hindi siya nagsasabi na ang ating blessed hope is salvation? Hindi niya sinasabi na ang our blessed hope is eternity. And hindi rin niya sinasabi na ang ating blessed hope is heaven. Gusto kong katunayan sa inyo kasi ako rin noon ay may blessed hope. Before I learned this, ay sabi ko my blessed hope is to be with Christ someday. Diba? Na in heaven, there is no more tears, there is no more famine, there is no more scarcity in life, na wala na tayong inaalala pa, wala tayong mga alalahanin sa buhay, sa langit, di ba ba? Dahil lahat ng bagay ay alisin ng Diyos sa atin. But, as I studied this verse, at saka sa pakikinig ko din ng mga ibang preaching about the Word of God, alam mo, ang sabi niya, okay, unahin natin, mayroon kasing akong inihanda, and that is only my introduction. Ang sabi ng iba, ang ating blessed hope is salvation. So, John chapter 5, verse 24, hindi ako ngayon magtatagal since ang mga young people mayroon silang fellowship today because it is the first Sunday of the month. And since it is first Sunday, we have our Lord's Supper. So, bilisan ko yung aking sasabihin ng aking mensahe sa inyo sa umagang ito. Hopefully, matapos tayo ng 11:30. Hopefully. John 5, chapter 24, it is patungkol ito sa salvation. I want you to
learn from this, no? Na kung saan ba talaga ang blessed hope ng mga Christians, no? Sabi niya, it's not in salvation because John 5:24, sabi niya, truly, truly, I say to you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed death to life. So, ibig sabihin, ang salvation natin kasi, it's already done. Nangyari na yung salvation kasi pag sinabi natin blessed hope, pag sinabi natin hope, ano ba yung hope? Hope is the confident expectation of what God has promised and in His faithfulness. Ibig sabihin, hindi pa natin ito nakikita. Hindi pa natin ito nakamtan because it is hope. Pag hope yan, we cannot see it. Hindi natin nakikita. Pag hope yan. But we expect it to happen. Di po ba? Ang pag-asa mo, kung hindi ka naniniwala, ang pag-asa mo ay masa katuparan ba? Palagay mo, hope ka yun? Palagay mo, pag-asa ka yun? Ang pag-asa kasi, you are thinking that tomorrow, next day, next month, next year, what you want will be given by you, by God. For salvation, it is already done. So it is not, nakita na natin how, kung paano nag-suffer ang Panginoon sa cross ng Calvario, He did it already. Natapos na ng Diyos yan. So it's already finished, so hindi ito po. Ang salvation is hindi na po. Kasi nandito na sa atin. We have now salvation, di ba? Saved na tayo because of Christ. Now, some says that their hope is eternal life. Tingnan natin kung eternal life is the blessed hope, no? Sabi sa 1 John chapter 3 verse 2, behold, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But when we know that when He appear, He shall be like Him because we shall see Him as He is. So sabi niya, eternal life. Ang eternal life kasi, anak na tayo ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, kung ano yung pag-aari ng iyong ama, kung ano yung tirahan ng ama mo, doon ka. So you have eternal life with God. You have already eternal life. Kasi if you don't have the security of your eternal life, you are not a Christian. Kailangan as Kristiyano, pinanghahawakan, we are assured of salvation and eternal life. Kailangan yan sa ating mga Kristiyano. Huwag kang mapagpatumpik-tumpik, huwag kang maniwala sa iba. Ang salvation mo tapos na, ang eternal life nandyan na, kunting kimbot na lang. Ibibigay na sa atin ng Diyos yan. Okay, sino ang gustong magkaroon ng eternal life? Asang kamay? Eternal life. Sino ang magkaroon ng salvation? Umauna na kayo. Mahuli ako. Gusto niya mauna kayo? Sabay-sabay tayo. Sarap pa dito sa mundo. Kailangan ka tayo ng mundo. Kasi tayo pa ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Now, some says that the blessed hope is heaven. Okay, tingnan natin kung heaven nga ang ating, ano kasi ang blessed? Pinagpalang pag-asa? Pinagpalang pag-asa. Ang langit ba ay pinagpalang pag-asa ng mga Kristiyano? Okay, sasagutin ngayon yan ang 1 Peter chapter 3, 1 Peter 1, 3 and 4. Sabi niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven. So it is not heaven, it is there in heaven. It is kept in heaven. It is not heaven ang ating pinagpalang pag-asa. It is kept in heaven. Basta nasa heaven, nandoon sa langit, hindi ang langit. Nakuha nyo. So, kung titingnan natin, hindi yun ang sinasabing blessed hope natin. So ngayon mga kapatid,
Kasi sabi nga ang ating pag-asa, kanino dapat? Sino ba tayo? Kanino ba tayo? Kanino natin ibibigay ang ating pag-asa? So dito na tayo ngayon, sa pag-asa natin. No? Sino ba yung pag-asa na sinasabi ng Biblia? Ang sabi, hindi ang kaligtasan kasi tapos na. Hindi yung eternal life kasi mayroon na tayo niyan. Hindi heaven kasi, alam mo, nandoon lang sa langit ang ating pag-asa. Nandoon siya pero hindi heaven. So dito na tayo ngayon. What is our hope? Second Thessalonians chapter 2, verse 16 and 17. Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and gave us eternal life. So binigyan na niya tayo ng eternal life. Ang sabi niya, comfort and good hope through grace. Comfort your hearts and establish them in every good words and word. So makita natin na ang eternal life, we have already eternal life. Dapat yan ang pamahawakan niyo sa puso niyo na mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Kailangan hindi mo na yan itatapon. You have to put on that belief, on that sa iyong pananampalataya. Pamahawakan mo, mayroon ka ng kaligtasan, mayroon kang eternal life. Na someday, you will go to heaven. At makikita mo doon yung sinasabing blessed Lord kasi sabi niya, nakatago doon sa langit. So tuklasin natin kung sino itong ating blessed Lord na nakatago na nandoon lang sa langit. It's not salvation, it's not eternal life, and it's not heaven. Oh, 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 to 17. Nandyan ba kayo sa ating monitor? Basahin ninyo. Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and gave us eternal life, comfort and good hope through grace. Through grace. Comfort your hearts and establish them in every good words and word. Through grace. So our hope is through grace. The hope of Christians is through grace. Kasi alam mo, hindi mo pwedeng i-earn ang grace. It is the unmerited favor. Hindi mo dapat trabahuan pag sinabing unmerited, yung hindi ka gagawa ng anuman. Wala kang gagawin. All you have to do is believe. And that is grace, and that is the gift of God. At kung tingnan namin, who is that grace na sinasabi dito sa Biblia? Alam mo kung sino yun? Okay, si Ivor nagsagot. Ang sabi niya, it is Jesus Christ. So mga kapatid, ang ating palang inaasahan na pag-asa, the big hope in our lives, the greatest hope in our lives, the most important hope in our lives, kasi marami tayong hope. Ang mga estudyante, they hope to finish their college and they hope to land a job according to what they studied, di ba? According to what their profession is. Yun ang gusto ng Panginoon. May hope kayo. Ang sa mga magulang naman, ang kanilang pag-asa, sabi nila, ang pag-asa ko sa buhay ay sa anak ko. Sa mga magulang, totoo ba yun? Pero not that really, no? Because our hope is just in Jesus Christ. Christ alone. Ang ating mga anak, alam mo kasi, ang mga magulang, kayong mga anak, gusto ko lang mag-sermon ngayong umaga ng bonggang-bongga sa mga anak, no? Kayong mga anak, coming from your pastoral, coming from through experience, no? Sa experience, kasi alam mo, experience is the best teacher. Education is good, but education must have also experience, di ba? Sir? Kasi mas maganda yung teacher na maraming experience. Kasi, mani lang ang pagtuturo, no? Kasi yung mga teacher, paulit-ulit lang yan. If you are a science teacher, mag-umpisa ka sa what is science, what is matter, di ba? What is molecules? Ganun lang yan.
The next year na naman, ulit-ulit kasi the work of the teacher sometimes is very boring, kaya ayaw ko mag-teacher. Kaya yung mga teacher, alam mo, mga patients ito, mga matagpasensya. I wonder why Teacher Melvin is so patient with their students, but before you, alam mo, parang hindi naman siya, nagtaka nga ako ba't naging teacher siya. Kasi hindi siya patient dati, nung ang sayang people noon, pagdating sa mga sayaw-sayaw, buti na lang, di ba? Ako, matanda na nung panahon ni Sir Melvin. Pag nagsayaw ka, tapos pag tagal-tagal na nagturo, alam niyo ba? Sige, huwag ko nang sabihin, magalit sa akin si Sir Melvin. Basta pa naman, ituloy ko ba ba? Huwag na. Next topic. Baka mamaya, next Sunday, hindi na mag-attend. Kung kasalanan na lang ni Pastora. Kasi sabi na, our hope is guaranteed. Sabi nila, ang ating pag-asa, mayroong guarantee yan. Talagang it is true, it is proven, it is a fact. Talagang it's a concrete truth na ang ating pag-asa ay guaranteed. Ano ito? Okay, Romans 8:24-25, diba? Ang bilis ko lang, mag-11 pa lang. Malapit na akong matapos. Thank you, Pastora Lemia. Si ano lang, para nagbabalaktakan sila, oh. Babaan ko, mayroon sa akin pa kasi, no? Romans 8:24-25, for in the hope we were saved, now hope that is sin. Now hope that is sin, sabi niya, is not hope. Pag nakikita mo ang mga bagay, it is not hope. Nandiyan ba yan? For hope always exists. Nag-question mark siya. Kung nakikita mo yung hope, it is not hope. Kasi ang hope hindi mo nakikita. But if we hope for what we do not see, we wait it patiently. So mga kapatid, kaya hindi pinapakita pa sa atin ng Panginoon, hindi pa sinasabi niya sa atin ang ating pag-asa, the greatest hope in the lives of the Christian, the most important hope aside from your hope. Kung ano nga yung gusto nyo na inaasahan nyo sa buhay nyo sa darating ng panahon, mayroon kayong kanya-kanyang pag-asa. Some other year, I want to be someday to be maybe promoted from my job, like that. No? Oh. Yung iba naman ayaw kasi they don't want to take the responsibility. Alam mo kasi mayroon ako dating amo. She is qualified to be a manager in DTI. But because, kumbaga, nag-asawa siya, wala siyang anak. So, nag-decide siya, sabi niya, bakit ako mag-strive to be in the highest position? Kasi, sabi niya, parang wala naman akong pinaglalaanan ng aking pagsisikap kasi wala akong anak. Siguro, sabi niya, i-set aside ko na muna yung aking hope ng pag-asa ko na maging manager ng DTI. Kaya sabi niya, ayaw ko pa. Kasi nga gusto ko pang magkaanak, sabi niya, kasi nasa delikado na siyang edad eh. Pero alam mo, times goes by, hindi siya talaga nabuntis. So, nung time na hindi na siya nabuntis, sabi niya, so, my first love to be promoted in my job, sabi niya, ibabalik ko. Tatanggapin ko na yung dati nang nakabimbing na nais ng DTI na maging manager ako. So, nag-manager siya. Tapos, alam nyo, hindi inaasahan, no? She separated from her husband. Then, she is into another relationship, no? So, hindi natin napatularan yun, no? What I said here is the hope, no? Hope, pinapakita ko lang sa inyo. Nung ang kanyang buhay ay gano'n, manager na siya. Tapos, ang age niya is maybe 40 plus. So, parang ang hirap na niya magkaanak. No? Pero, she is into a relationship. Pero, inaayos na nila yung
divorce, ano nila, yung legal separation nila. So, sa Pilipinas pala, it's too expensive to have a legal separation, although there is no divorce. So, ganun pa man, nag-spend talaga siya ng pera niya para lang magkaroon siya ng legal separation. Ngayon, legally separated siya, pero actually, if you are legally separated, it doesn't mean na you are divorced. Pero garaan, she's living in sin, tapos manigil siya. Alam mo, nabuntis siya. Doon sa panahon na nasa edad na siya. So alam mo, anong ginawa niya? Kasalukuyan, he's at the peak of his career. Alam niyo ba, she resigned. Para mag-give way lang ang pagbubuntis niya. Kasi kailangan niya na mag-bed rest, hindi siya pwede mag-travel. Kaya yung gusto dyan yung mga middle 40s, gusto pang magpaanak. Kung may tatrabaho kayo, sige, huwag kayong magtrabaho to give way na magkaroon kayo ng another son or daughter, di ba? Bakit for atin na lang senior school pag-girl? So makita natin na kung nakikita mo ang pag-asa, hindi yan pag-asa. Bakit ka mo hindi pinapakita ng Diyos ang pag-asa mo? Because He wants you to wait patiently. Gusto niya maghintay ka. You have to build up your patience to wait. Kaya, di ba ang ating pag-asa, sabi niya, it's all about Jesus Christ. Ngayon, ang sinasabi nga, another. Okay? Ito na tayo. Ano ba yung blessed hope ng mga Christian? Titus chapter 2, verse 11 to 13. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great Jesus Christ. Woo! Di ba ang blessed hope natin is to wait for the appearing of our Lord Jesus Christ. That is our blessed hope. Hindi ba kayo masaya? Na ang ating palang hinihintay is the appearing of our Lord Jesus Christ. Kung gusto ko ba itong habaan, pupunta na tayo sa rapture niyan. Di po ba? Pag pinag-uusapan natin ang rapture niyan, pupunta na tayo sa tribulation. Pag iinusapan ka natin yan yung tribulation, pupunta na tayo sa second coming. So, siguro series of preaching. Series of teaching. Napakalaga. So, ang blessed of the Christian is the appearing of our Lord Jesus Christ. And, mayroon kang sinabi, and to be like Him. To be like Him. Gusto nyo maging, alam mo para maging Christ-like tayo, alam mo sabi nga ng Titus chapter 2 verse 11 to 13, sabi niya, kailangan, sabi niya, you have to renounce. Ano ibig sabihin ng renounce? Kailangan mong talikuran ang mga bagay na ginagawa mo dati nung nasa sanlibutan ka pa. Nakuha niyo? Worldly passion. Iwanan mo yung mga worldly passion. Ano yung mga worldly passion? Isa-isahin ko pa ba? Oh. Lust of the flesh, lust of the eyes. Ano pa? Pride of life. Marami sa atin mayroon yan. Maaring wala na tayong lust of the eyes. Maaring wala na tayong lust of the flesh. Pero marami sa atin yung may P-R-I-D-E. Di ba? Marami sa atin may pride. Alam mo kasi ang pride, hindi mo alam. Alam nyo ba ma-pride kayo? Alam nyo? Kung ikaw ay Kristiyano, uy,
tanim niya, no? Sabi ko, di ba nagbago na ako? Di ba hindi na ako yung dati? Oo, sang-ayon si brother. Di ba hindi na ako noon na straight to the point? Ngayon, alam mo, nag-iisipan ko na yung sinasabi ko ngayon. Di ba? Ay, hindi na ako nagtatagal, di ba? Pero naman, nung hindi ako pastora, naku ha, tanungin mo yung mas matanda dito kasi wala na yung matatanda dito eh. Kaya hindi ko na lang masasabi eh. Wala kang binanggit. Ha? Hindi kasi nung nasa Temple of Life pa ako. Nung ako ay treasurer ng church, I'm always against na pag sinasabi nila, ay, we have to give. Alam mo ganito, ay kailangan bigyan natin yung leader ng men's ng 20,000 a month. Bigyan natin yung leader ng women's ng 20,000 naman. Bigyan natin yung youth-led leader ng 20,000. Children. Yung pastora, eh hindi ka pastora noon, no? Siguro kung pastora, sige, sabi ko siguro, no? Alam mo, siyempre, ako treasurer, tatayo ako niyan. Ba't hindi nyo muna ako tanungin kung kaya ba ng church o hindi? Kasi alam ko yung pera ng church. We have to spend only what we have. Sabi sa akin, do not limit God in the ministry because God will provide everything for the ministry. Sabi ko naman, yes, I know that. Alam ko naman yun. But we have to be realistic. Anong gawin nyo? Gagastos tayo na higit sa pumapasok sa ating kaban. Anong mangyayari sa church natin? Maybe a month later or 2 months later, we will be closed because we are living in debt sa utang. Kaya sabi nila, talagang ikaw noon, Jean yung pangalan ko eh. Kasi gawa-gawa ko yung Jean na yun. Kasi yung Jean na yun, yung isang babae noon na hindi ka nagbago, na hindi ka ginagamit ng Diyos. Ngayon ay I'm using my real name. Name niya talaga yung pangalan ko. Oo, ngayon. Yun yun. Kasi yung Jean, kasalanan yun. Yung Jean na yun nung araw, kaya nawala na yun. Oo. No, G-E-A-N. Jean. Akala mo yung 4 kantos? Ganun pala yun? Okay. Now, sabi niya, kailangan, alam mo kasi yung pride kanina sinabi ko, alam mo kasi tayo, sometimes we are not aware that we are boastful. Kung minsan di natin alam na may ano kasi pride? Mapagbalak. Yung pride kasi, feeling mo, you are above everybody. You are superior sa iba. No? Ngayon, example ako. Pag ako ang nag-isip, sabi ko, di ba, tinalikdan ko na ang lahat na yan. I renounce ungodliness in my life. I renounce everything in the past. Kinalimutan ko na yun. Ngayon, I thought myself as I'm already righteous in front of God, which is true. I am already righteous in front of God, and you will not doubt about that. Even you have to be assured that you are righteous now. So alam mo, pag ako yung nagsasabi, oo, ako, makita ko. Pero at my back, sabi niya yung mga tao, my pride, actually, we do not know that we have pride. But those people behind you, nakikita nila na ma-pride ka. Kasi ikaw minsan, hindi mo alam na ma-pride ka pala. Pero those people behind you, nakikita nila kung ma-pride ka o hindi. Ngayon sabi niya, self-control.
may self-control. Anong ibig sabihin ng self-control? Kahit magalit ka, huwag ka pa rin magalit. Patience. Kahit naiinis ka at tatawa-tawa ka, kung plastic ka, no? Parang hindi ata. Hindi, pero self-control. Sabi niya, pigilin mo yung sarili. Siguro not to the point na mag-plastic ka. Siguro ang ibig sabihin na self-control, you have to control yourself not to do sin. Control mo yung sarili mo na hindi ka magkasala. Di ko ba? Yun lang. Kontrolin mo na hindi ka magkasala. Tapos ano pa sabi niya? Kailangan magkaroon ka ng godly life. Ngayon, we have Jesus Christ, our blessed hope, and we want to be like Him, so we have to renounce ungodliness. We have to renounce worldliness. And we must be godliness. Okay? Hindi nyo ba kalakpakan ng Panginoon? In this present age, sabi dyan sa ating text, huwag mong alisin, Mike. Waiting for our blessed hope. Kailangan hintayin natin yung ating blessed hope. The appearing of the glory of our Lord Jesus Christ. Sino ba? Di ba hinihintay natin talaga? Anong hinihintay nyo? Sa buhay nyo? May hinihintay ba kayong iba? Baka yung hinihintay nyo, hindi kayo pinanganak. Pero itong hinihintay natin, ipinanganak na, di ba? At sabi niya, nandun sa langit, nakatago lang. And someday He will appear. And that is Jesus. The appearing of Jesus Christ, which is our blessed hope. Alam mo, pag sinabing the appearing of Jesus Christ, alam nyo kasi, ganito yon. Pag mag-appear si Jesus Christ, no, saan? Hindi yun sigal kami. Doon sa Alapaap, di ba? Pag nag-appear siya doon sa Alapaap, alam mo, ang mga patay, di ba? Hindi mabuhay. And we have appointment with Jesus and we will meet Him in the air. Ngayon, alam niyo ba ang sabi? Lahat ng mga Christian, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, alam niyo ba, ipunin lahat yan at kukunin papunta sa langit. Kukunin niya, di ba? At the wink of an eye, yakap maniwala kay sarap yung maniwala kayo, mga kapatid sa Panginoon. Kukunin tayo ng Diyos, dakitin tayo ng Diyos. Ngayon, ang nangyayari, during the rapture, or the catching of the church, alam niyo ba na, alisin niya lahat, yung namatay, lahat-lahat, yung mga saints in the Old Testament, mga propeta, unahin niya yun. Tapos tayong buhay ay makipag-appointment tayo sa Panginoon, nandun na tayo, kukunin tayo ni Ron. Ngayon, ito wink of an eye, alam niyo ba yun, na your perishable body will be imperishable. Itong katawan natin na nasisira, hindi na masisira. Di po ba? Ngayon, during the rapture, lahat ng mga pinili ng Diyos mula pa noon before the foundation of the world to be saved. Kasi alam mo, wala ka pa sa mundo, alam na ng Diyos kung sino sa atin ang ligtas. Alam na niya. At alam din niya kung sino yung pupunta sa impyerno because He is all-knowing God. Alam ng Diyos lahat. Wala kang maililihim sa Kanya. So ngayon, during the rapture, kunin na lahat yung Kanya. At dadalhin niya sa langit. That is the rapture. Now, pagdating ng second coming, di ba yung first coming niya,
pinanganak siya. Oh. During the second coming of Jesus, ang lahat naman nasa langit, kasama niya pupunta. Oh, kasama pala tayo. Oh, salamat sa Diyos! Palakpakan natin ang Diyos! Kinuha na tayo! Dinala sa langit. Alam mo, nung time na yon, wala nang pwedeng pumunta sa langit. No one. Kaya, samantalahin natin. Habang may pagkakataon ba? Habang open pa sa lahat ng tao. Habang ang invitation ni Lord nandyan pa. Habang ang invitation niya, sabi niya, come. Those of you who are heavily laden, come and taste the everlasting life and taste the water. Sabi niya, when you drink, you have eternal life, you will not crave. Because when you drink this, you will not become thirsty again. Sabi ni Jesus, ngayon, alam mo, tayo nandoon. Pagbalik ni Kristo, habang nandoon tayo, ang naiwan natin, for 7 years, dadanasin nila ang quote ng Diyos. Doon, alam mo, sabi nga, Pastora, paano mo malaman na talagang nandun na tayo sa sinasabi nilang revelation? Umpisa muna, may binigay ang Diyos kahit example, like, as if like, during the flood, during the time of Noah, everybody is eating, everybody is happy, everybody is dancing, is drinking, may kasiyahan. Sabi niya, nung time ni Noah, ganun, bago mag-flood, bago bumaha. Now, another one, sabi niya, like Jonah, in the time of Sodom and Gomorrah. Di ba? Masaya sila. They are drinking, they are enjoying their lives. But, kaagad, sabi niya, kaya nagpaulan ng Diyos ang sulfur and fire from heaven para tupukin sila lahat. Kaya yan ang ibig ko sabihin na darating ang Panginoon na walang paabiso. Kaya sabi niya, wait patiently for the coming, for the glorious coming of Jesus Christ, and that is our greatest hope, and that is our blessed hope, to be with Christ, to be like Christ, to be like Christ, because heaven is the dwelling place of God, dwelling place. Remember, heaven is the dwelling place of God. It is a home. Kaya tayo, we are not here in this world. We are alien here, and our true dwelling, our home is heaven. Kaya habang nandito tayo sa mundo, sabi niya, wait patiently for the coming, for the glorious coming of your blessed hope. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, habang nandun tayo sa langit, pagdating ng panahon ngayon, pagbalik ng Panginoon, kasama tayo, wala nang doon sa langit. We are together with Christ going down. Kasi, alam mo ba, pag sinabi ng second coming, doon na talaga siya makikipag-battle. Battle of Armageddon. Kasi doon na niya itay si Satan. Sisirain na niya kasi after the 7 years of tribulation, Christ will come again. Second coming. Pagdating ni Kristo, kasama ng mga saints, kasama tayo. At alam nyo, doon tayo kasi kung titignan mo sa Revelation, pakyaw lang. Siguro next time, I will preach about rapture. Ngayon ang sabi niya, during the tribulation, 3 years. 3 years and a half, there will be peace. No? Magkaroon ng magandang kabuhayan ng mga tao. Magkaroon ng economy is boosting up. Tapos, hindi mo alam,
magkakaroon na ng one government, magkakaroon na ng one monetary, isang pera na lang, sabi nila. Tapos one government. At hindi pa yan, hindi pa natin nakikita yan sa 3.5 years. Makikita natin doon sa another 3.5 years, that is the beginning of the tribulation, which is magpapakilala na si Antichrist. Magpapakilala na si Anti-Prophet. No? Pag nagpapakilala sila, they will do abomination in the throne of God. Kasi sabi nila, ibabalik ang kaharian talaga. Because Israel, their belief is there is a restoration of the kingdom of God here on earth. Ang Christian naman, ang ating belief is to be with Christ, di ba? Na makakasama natin si Kristo. To be like Him. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, sabi niya, sisirain niya muna lahat. Sisirain niya muna lahat. Nothing will be left. Pag binasa niyo yung Matthew chapter 24, anong sabi niya? There will be rumors of war, famine, pestilence, pandemic, sulat lahat yan sa Biblia. Earthquakes, which the world has not yet experienced since the world was created by God. Magdarating daw sa atin yan. At ang sabi ko ng Panginoon, heaven and earth will pass away. Everything on earth will be destroyed by God. Every human being also will be destroyed by God. Because tayo lang. Tayo. Kasi pinili tayo. They will face wrath. They will face destruction because they do not believe in the Son of God, which is Jesus Christ. Maniwala kayo, this will happen because it is written in the Bible. Because the Bible, always the truth is. Walang mali. Hindi pwede natin pasubalian kung kayo ay nagdududa sa salita ng Diyos. Ako this time, you have to believe the Word of God because it is true. Tama ang salita ng Diyos. Hawakan natin ito. Ngayon, sabi nga, pagbalik niya, kasama tayo makipagdigma kay Antichrist. Isa mga alipores niya. At alam naman natin na matatalo si Satan. Satan, Antichrist, and Anti-Prophet. Sabi nga nila, sino kaya si Antichrist? Alam mo si Antichrist kasi sabi niya kung titingnan natin sa Bible, sabi niya, siya itong maghahari or mamumuno sa one government. Tapos alam mo, gagayahin niya si Kristo na mamatay tapos muling mabuhay. He will deceive many. Sabi niya, para bang nasugatan siya pero hihilom yung sugat niya. Kaya alam mo, kayong basta maniwala. Pag sinasabi niya, I am the Christ, huwag kayong maniwala. Because maybe that is Antichrist and he will come to deceive you. Manling lang siya. Sabi ng Biblia, many will be deceived. Tapos sino pa sabi niya? False prophet. Sino itong mga false prophet? They are the one who are God's representatives or ambassadors na ginagamit ng Diyos na nagtuturo about the Word of God. Pero hindi natin alam kung sino to, pero ang Diyos tinutukoy niya ay ang Vatican. Ang Vatican. Pero alam mo, minsan ako nag-iisip na ako ngayon kasi
hindi naman talaga sinasabi ng Diyos, literally, na talaga yung Antichrist manggaling sa Vatican. Kaso ang alam natin, ng katuruan ng Vatican, ng katuruan ng Papa, Santo Papa, is taliwas talaga sa katuruan na ni Kristo. Ito, ang Santo Papa ay nagtuturo na ang kasalanan ay pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pagdadasal, sa pamamagitan ng pagpapamisa, at magbayad ka lang, maligtas ka, at magbigay ka lang ng mga donations sa church, maliligtas ka, hindi. Kasi hindi mo pwedeng bayaran yung kaligtasan mo. Ang kaligtasan kay Kristo lang, wala nang iba, Christ alone. Paano tayo? Kung kayo man, ako, alam mo, hindi ko naman talaga tinitira dito yung mga Katoliko eh. Dahil ako rin naman dati, Katoliko. I came from a religious family na yung mga tiyanin ko, mga pinsan ko, mga workers sa church, sa simbahan. Paano natin paniwalaan yung mga bagay na tinuturo nila? Mayroon silang sinasabing purgatorio, wala naman nakasulat sa Biblia. May sinasabi nila, sa kanila ang baptism is bata pa lang, i-baptize, diba? Sa born again, hindi pwede. Dahil kung bata pa ang anak mo, wala pa siyang isip, you have to bring him to the temple of God and dedicate him to the Lord. Hindi yung pabinyagan mo. Alam mo ang pagbibinyag, pag ang isang tao ay nasa tamang isip na at alam niya ang tunay na katotohanan, alam niya kung sino ang kanyang pananampalatayanan, alam niya na si Kristo lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay na walang hanggan, na walang makarating sa Ama, maliban na dumaan kay Kristo. Pag alam niya, magpabaptize ka. And baptism is emerging, hindi umisikan. Misik, hindi yun. The Bible says, baptism is immersed in the water. Sa liwas. Taliwas si Jesus, di ba? Linubog sa tubig, and that is our pattern of baptism. Kaya ang binyag. Kaya mga Christian, hindi nagbibinyag, dedication lang. Pagdating ng tamang oras na sila ay nag-decide talaga, I will follow Jesus. Pag nag-decide sila, if you decide in your heart that Jesus is your only Savior, alam niyo ba, magpapag-test kayo. Because baptism is also cleansing. Ikaw ganon. Dating ikaw makasalanan, nangangalunya ka, lahat nag-wisyo na sa'yo. When you receive Christ as your Lord and your Savior, you have to change your mind. You have to repent. At pag ikaw ay nagsisi, dapat hindi mo na balikan yung dati mong ginagawa. Ngayon, nagpabaptize ka, habang linulungo ka dun sa tubig, lahat ng ginagawa mo in the past, dapat tumungo ka doon sa tubig. At pag-abot mo, iba ka na. Malinis ka na at kung. Pero I didn't say that baptism isang garantiya na kaligtasan mo. Ang kaligtasan is faith alone. So now, sabi niya, our blessed hope is Jesus Christ, to be with Christ, and to be like Christ. Ano pa? Sabi nga, Ephesians chapter 4, 20-24. Ito na yung aking last verse. I promise you to finish 11:30. Lisan ko na. Okay. Mike, Ephesians 4:22-24. Yan. Hanggang 24, no? To put off your old self, which belongs to your former manners of life and is corrupt through deceitful desires, and
and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on yourself, created after the likeness of God, in true holiness and righteousness. You must be created now like Christ. Like Christ, subarin mo na yung dati mo pag-uugali. Put on a new good manners and right conduct. To put on Christ. Alisin mo na yung mga deceitful desires mo. Yung corrupt thoughts. Alisin mo na yung kaisipan mong hindi maganda. Isuot mo na ngayon ang iyong bagong kasuotan. Bagong ikaw. Thank you. Bagong ikaw. Created in the likeness of Jesus Christ. Di po ba? Tingnan mo kayo katabi mo kung kamukha ni Kristo. Ha? Kamukha ka ni Kristo? Hindi pa! Hindi pa! Hindi pa! Hindi pa! Kaya joke nga yun eh. Hindi pa tayo kamukha ni Kristo, huwag kasyung mag-assume. Na yung katabi mo kawagis ni Kristo, huwag kang mag-assume. Dahil it is a blessed hope. Darating yung araw, we have to wait patiently for the coming of Christ, His glorious appearance. And then, sabi niya, nung panahon na yun, hinubad mo na lahat. Dahil ang katawan mo ngayon, papalitan nila ng bagong katawan. Like Christ, glorified body. Ito ba? Na fit for heaven. Kasi yun talaga ang dwelling place namin. Di ba sabi sa John chapter 14? Ano sabi dito sa John 14 verse 1? Sa susunod, hanggang 4? Sabi niya, don't let your hearts be troubled. Believe in me and also in my Father. Because in my Father's house there are many mansions or rooms. Hintayin niyo ako. Sabi niya, I will prepare a place for you. Ang ibig sabihin ng prepare, hindi yan ang ibig sabihin ni Kristo. Ang ibig niya sabihin, ayusin niya. Fit for us. Ang sabi niya, what is the size of the city of Jerusalem na bababa? May sinasabi akong Biblia doon, kung anong size. So sabi niya siguro pwede makontain niya ng mga 10 million people. Alam niyo kasi, kaya gano'n lang kaliit. Pero malaki na yun. More bigger than the city of... May binasa kasi ako, nag-research ako on this. Pero alam niyo, sometimes I forgot, no? Kung hindi ko i-take notes. Ngayon sabi niya, so karami na yun. Millions of people will be occupied on the mansion that God has prepared for us. There are many rooms, sabi niya. So kasi, alam niyo kung bakit? Ilan ba tayong billion sa buong mundo? Ilang billion tayo? Mayroon kayong alam tungkol dyan? Whole world. So, isipin mo, so marami pala hindi pwede doon sa kaharian. Kaya strive hard to enter. Strive hard, sabi ng Panginoon, kailangan magsumikap ka para makapasok pa because the gate is narrow. Because the door is Jesus. Si Jesus lang ang pintuan doon. Ay, at the door, sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng pumasok. Unless you have faith in Jesus Christ. That He alone can save you. Let us pray. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, tayo sa maganto. Lord, alam ko, Panginoon, na you have given this message to us because you want us to wait, Father God. Alam namin, Panginoon, nasa aming paghihintay. Lord, tulungan mo kami to cope up in this world, Panginoon, so that we will overcome temptation, we will overcome, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa mundo ito, Panginoon, you are giving us the way, Panginoon, at patuloy, Ama, nang maasa kami nananalig na you will
assure, make everything easy for us. In Jesus' name, amen.